Iginit naman ng ilang kongresista na walang karapatan si VP Sara Duterte na sabihing God Save the Philippines. Kaugnay niyan, makakausap natin sa kabilang linya si Marian Enriquez. Marian, bigyan mo nga kami ng detalye sa mga naging reaksyon ng ilang mambabatas. Yes, Jess, pinalagan nga ng ilang mga kongresista yung mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, mangilabot naman daw si VP Sara sa pagsabi ng God Save the Philippines. Gayong ilang beses naman daw niyang bigong iligtas ang confidential funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi rin naman daw niya nailigtas ang mga mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa pagiging tikom sa isyu. Pawang kasinungalingan din daw ang pahayag ng bise nang sabihin niyang wala siyang ginawang assassination threat kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Git ni Sandanya at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, may mga video recording, resibo at ebidensya na makapagpapatunay nito. Sa impeachment trial na lang daw magkakaalaman. May patutsada rin si Sandanya sa pahayag ni VP Sara na mas masakit pang iwan ng jowa kesa sa ma-impeach ng Kamara. Narito ang kanyang pahayag. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, ipinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Balik sa'yo, Jeff. Okay, Maan, ngayon syempre madalas sinasabi natin ang bola nasa Senado na ngayon. Pero ano ba yung magiging kasunod na hakbang na nasa Kamara naman, nasa Kongreso regarding nga dito sa impeachment ni Sara Duterte? Yes, Jess, ayon nga doon sa mga prosecutors, yung tatayo doon sa bilang parte ng prosecution team, handa naman daw sila, Mag-meeting na sila at maghahanda nga para dito sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At talagang kumpiyansa sila na napakalakas po daw ng kanilang ebidensya laban kay Vice. Yes. Maan, maisingit ko na lang din, meron ba sila nabanggit na timeline tungkol dyan nga sa kanilang paghahanda ng prosecution panel? Well, wala naman silang nasabing timeline, pero kasi since nasa Senado nga yung bola, kung ano man daw yung magiging desisyon ng Senado, kung kailan sila magkukonvene, talagang nire-respeto naman daw nila. Pero umaasa sila na bubuksan o magkukonvene na nga itong Senado sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.